maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na po ng alas 4 ng hapon. Tatak RMN. RMN. Servisyo. RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Sa responsable pagbibigay ng komentaryo. RMN. Sa responsabling pag-alay ng serbisyo publiko. Radyo mo nationwide. Ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN. Kasama sa araw-araw ng sambayanan. Servisyo publiko. Ang serbisyong tatak. RMN. Radyo mo nationwide. Servisyo RMN. Servisyo publiko. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon na sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Radyo mo Magandang hapon din sa ating mga karatig bayan dyan po sa may Dato Udin, Sinsuan, sa Sultan Kudarat. Dito po sa bahagi naman ng Mother and Northern Kabuntalan mga kasama. Maging sa may baybaying area po ng DOS at Dato Bla, Sinsuat mga kasama. At siyempre pa sa loob at labas na rin po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Uba. nationwide. Siyempre, sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ating nakakagapay dyan po sa may technical side, si Radyoman Danilo Malaran. Of course, ating regular na nakakasama sa programang DXMY at your service. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon mga kasama. Weekdays po yan. Si Radyoman Maestro Ray Banzao. At meron din tayong lady, ano? Ito sa may kabilang silid. Si Radyoman, si Ma'am Loradel. Ano, yung ating traffic enforcer, security lead. Ano? Sa admin. Ma'am admin, ika nga. Ako po ang nilingkod mga kasama. Ang ini pong makakabalitaktakan ngayong hapon po ng Friday is June 19, 2026. Radyoman Jewel Di Mapalaw. RMN. Servisyo publiko. Dami mga balita, impormasyon, mga kaganapan po mga kasama na dapat nating malaman sa loob at labas ng ating pinakamamahal na Cotabato City. Ano, specifically. At syempre na po, yung dito naman sa Bangsamoro Government Center, abay, ang daming ongoing activities mga kasama. Yung mga activities na binabanggit dito for the reformation, it's a part of the campaign against allegedly corruption mga kasama. Ano, and with that regard nga, may mga ongoing pa rin na joint oversight hearing ng iba't ibang mga departamento, especially ng mga BTI Parliament member mga kasama ng committee. Ika nga, ano? Marami itong mga kaganapan ho dyan sa ating BGC mga ka-idol as of the moment. At
sinisikap po natin mga kasama na mabigyan o kumbaga matalakayan, no? Talakayan sa ating sa kabuuan po ng ating programang DXMI at your service. Ang mga programa na yan mga kasama, mga kaganapan ho na yan ay kasalukuyan din pong tinututukan po ng nipong mga radyoman. Ano? Itong mga oversight hearing at maliban doon mga kasama, meron din namang mga development stories. Ang ilan dito mga kasama, dyan po naman sa may dito pa rin sa Cotabato City, unahin natin itong si Chief Minister Abdurrauf Makakuwa mga kasama, sapagkat nga personal pong inspeksyon ang 300 na mga housing units diyan po naman sa bayan ng o sa barangay Ribukan na bayan ng Datu Udin Ribukan. Diyan po sa may Sultan Kudarat, pagtutuin mga kasama sa barangay Ribukan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Medyo tayo ng at liban doon mga kasama, kanina nga isinagawa naman yun pong massive destruction activity o pagsira ng mga loose firearms na na-confiscate at isinuko. Yun yung term doon, isinuko pala sa pamunuan po ng mga lokal na pamahalaan ng Datu Udin Sinsuat at syempre na iparating na ho ito dyan po accumulated since 2024 mga kasama. Yan po naman sa Kampilan Division ng Kasundaluhan sa 6ID. Nasaksiyan po ng nipong Radyoman kanina. Yun pong pagsira sa mga baril na yun mga kasama. Yung pagtutulungan ng Maguindanao del Norte Provincial Government together with the LGU, particular yun pong Mother Kauntalan, LGU at ang North UP, Maguindanao del Norte mga kasama. Nandun mismo yung kanila pong mga alkalde at sinaksihan ang naturang aktibidad. Maliban pa dyan mga kasama, 15 miyembro din naman ng armadong grupo. Armadong grupo mga kasama ang kusang loob po na nagbalik loob, sumuko mismo sa militar dyan po naman sa may Maguindanao del Sur. Ngayong araw din ito, June 19, 2026. At itong dito naman sa Cotabato City mga kasama, formal pong inlunsad. Isinagawa po kanina matagumpay, ito pong ginanap na orientation for deployment. Ayan, may nabaliktad Orientation for deployment of moral values project officer to all ESGADA infrastructure projects sa Cotabato City na balak nga at sinadya nga mga kasama na i-deploy dyan po sa may SGA Development Authority. Yung ESGADA binabanggit po sa may SGA. Mula po yan mga kasama sa programa ni Member of Parliament MP Boots Malan. Ginanap po yan dyan sa may bahagi ng Alnor mga kasama. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At yun nga, antabayanan din mga kasama sapagkat maya-maya i-play ho natin yung interview ng RMN Cotabato doon po sa naturang opisyal with regard naman po sa kanyang step down sa kanyang pong pwesto bilang chairman ng Committee on Cessation of Hostilities. Binabanggit community conflict cessation mga kasama, yung Committee on yung CCCH. Yun na yun. Mamaya mga kasama atin pong ipaparinig sa inyo mga ka-idol, yun pong naging panayam ng DXMI sa naturang official mismo. Exclusive, Sige. Napaka-approachable kasi nitong si Sir MP Boots Malang mga kasama. So, gigrab na rin natin yung opportunity na makuha yung kanyang side, yung statement ng naturang official regarding po sa kanyang pagbaba sa naturang pwesto matapos nga ho ang balasahan at the proper term o pagbabago reorganization from the MLF Central Committee sa lahat po ng mga opisyal ng BIAF mga kasama na may hinahawakan pong posisyon sa Bangsamoro. Especially sa mga ganitong posisyon. Ilang posisyon, diyan po sa may dito po sa pagpapatakbo ng BRMM mga kas. Sige. At syempre dumalulin doon sa kakanapan na yon
Nasaksiyan din natin mismo ang Deputy Minister po ng Ministry of Public Works o MPW Bar, si Engineer Nationwide. Mahid Bansil Palawan, mga kasama. Maya-maya atin ding ipaparinig ang kanina pong naging takbo. Naging takbo po ng panayam ng DXMI doon po sa mga opisyal na atin pong binabanggit ngayong hapon. Nationwide. Servicio. Siyempre pa, yung atin pong programa ngayong hapon, mga kasama, live na live pong napapakinggan, napapanood sa ating official Facebook page. Pero una, sa atin pong radyo, sa dial po ninyo pong mga radyo, mga kasama, pakialungkat lamang ang DXMY 90.9 Cotabato. Paano mahanap? I-tune in lang, mga kasama, dyan po sa inyo pong mga FM tune in ng inyong radio. No? Ang 90.9 na megahertz, mga kasama. At wag na sanang ilipat pa. Ano? Tutok lang sa DXMY, mga kasama, para kayo'y maging updated sa mga marites, mga balita, impormasyon, mga kaganapan, mga issue na may katuturan, mga kasama, na dapat po nating malaman. Ika nga karapatan ng publiko na malaman kung ano ang nagaganap sa ating lipunan. Ayun na, dapat makialam tayo, mga kasama. Dapat meron tayong idea kung ano man yung nagaganap sa ating lipunan. Para tayo po'y kahit paano magkaroon na nga ng background sa mga kaganapan, sa mga nangyayari. It depends upon us, mga kasama, kung naman babawad ba tayo sa anumang usapin, anumang trending. Ano? Kasi may mga nagsasabi na ayoko na makinig ng balitang nasyonal. Bakit? Napaka napaka-kwan. Alam nyo na, ay nako. Lalo na nung sumabog itong issue ng flood control, mga kasama. Ay nako, my goodness. At syempre, yung pagsilabasan ng mga maletang pera. No? Ngayon, pag bibili ka ng maleta dyan sa mga kahit saan man dito sa Cotabato City o kahit saan, basta't bibili ka ng maleta, may mangungutya na sa'yo. Minsan tutuyaan ka na, para saan yan? Sabihin mo na lang na itong maleta na ito ay hindi ito lalagyan ng gaya ng nasa inyong kaisipan. Pagkat ito'y gagamitin sa ating pangailangan. Siyempre, huwag nang ibahin pa. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers, ating po mga tagapakinig ngayong hapon, mga kasama. Speaking of that pala, mga kasama, ngayong araw po ng Sayyidul Ayyam, Jumat Mubarak, Tuolbang Samoro. Ngayon pong June 19, Friday, it's a Friday pero no pay muna. Wala mo nang pay time o payday. Ano? Sige. 19 pa tayo Masyadong excited. Sige, yun na, mga kasama, ang ating pong programa. Live na live din pong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page via live stream. Pakialungkat lamang po sa inyo pong mga Facebook account ang DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato, mga kasama. At syempre pa, wag nang kalimutan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page para kayo'y maging updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan at ano paman, mga ka-idol. Sige, dako na tayo doon po sa mga mainit na issue ngayong hapon, mga kasama. Yan po sa may joint oversight hearing po ng Committees on Human Settlements and Development o CHSD and Finance, Budget and Management o CFBM, mga kasama. Kung saan ang chairperson nito ay si Member of Parliament Romeo Sema at ng ni Attorney Kitam Karatuan, mga ka-idol. Ang agenda po for this afternoon, mga kasama, sa kanila pong nagpapatuloy na joint oversight hearing ng naturang committee ay ito pong oversight hearing on kapayapaan sa pamayanan o itong Kapyanan Project. At iba pang mga matters, iba pang usapin, mga kasama. Yung doon nga sa binabanggit natin na Kapyanan na project, mga kasama, sapagkat kanina nga ito atin munang pasadaan ito. Ito. Personal nga ho na nagsagawa ng ocular inspection si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa 300 na mga housing unit project ng Kapyanan sa bahagi ng Barangay Ribucan, Sultan at Kudarat sa Maguindanao del Norte. Itong ngayong araw po, Biyernes, June 19, 2026.
At sa isinagawa pong ocular inspection mga kasama, ay natuklasan po ng punong ministro ng BARM na may kakulangan sa proyekto na kanila pong o kabilang ang hindi maayos na access road. Kakulangan sa water system, epektibong palikuran, depektibong kapalikuran at hindi maayos na finishing ng mga pabahay, problema sa mga occupancy ng mga benepisyaryo at kawalan ng umano'y maayos na drainage system mga kasama. Radyo mo Nationwide. Araw po yan ha. Agad po niya itong pinulong ang mga opisyal ng kapyanan at ng contractor upang iparating ang mga natuklasang isyu. Lumabas din sa pulong mga kasama ng proyekto ay isinailalim sa subcontracting at nagkaroon ng kakulangan sa supervision. Ganun pala yun ha. Walang supervision. Nationwide. Sige, inatasan pa niya siya makakuha mga kasama ang mga kinaukulan na agad itama ang mga kakulangan upang matiyak na magkakaroon ng maayos at disenteng pabahay ang mga mamamayang Bangsa Moro. Radyo mo Nationwide. Publiko. Sige. That's why ngayong hapon ng mga kasama ay naisagawa po ito pong joint hearing. Ayun yung ating binabanggit kanina mga ka-idol. Magandang hapon muna sa ating mga viewers. Good afternoon kay Sir Fingson Salim. Good afternoon Sir Jul. Watching from Madatuanggal, Mitimbang sa Maguindanao del Sur. Maraming salamat. At wala nga naman po. Tutok lang sa direction mo ya. At paki-like and share na rin po ang ating official Facebook page mga kasama. Eto mga kasama, yun pong eto pakinggan natin ang ilan sa bahagi ng naturang joint meeting, oversight hearing, ang joint oversight hearing mga kasama ng Committees on Human Settlements and Development o CHSD at ng Finance, Budget and Management o CFBM. Nandyan po yan sa Bangsamoro Government Center mga kasama. As of the moment, continuous po ang kanilang isinasagawang joint oversight hearing. Tatak RMN. Serbisyo Publiko. On behalf of the Committee on Finance, Budget and Management, I extend my gratitude to the resource person who is here, particularly our previous acting senior minister, now the assistant senior minister, and the project manager of the Kapyanan, sir. So dapat palitan niya ata siguro yung because MHST yung yes sir. Yes, it is inaccurate, no? I extend my gratitude to Sir Dong Cosarin, Engineer Sohardo Batyong, Deputy Project Manager of the Kapyanan, Engineer Nisan T. Bukat, PDO2, Johaina Monday, PDO2, Norjana Lapoto, Madam, Engineer Abdul Moqtadir. Medyo malayo-layo na, kaya medyo nahirapan ako. And then, Sir Dumambang. Ay, yes, sir. And Sir Abdul Rauf Dumambang. Same with Mufti Abdul Rauf. First of all, the Committee on Finance, Budget and Management had committed during the budget hearing for us to conduct several oversights so that we may know the stages of the improvements, the statuses of our implementation, inshallah ta'ala. So at least alam natin na saan na ba tayo. Supposedly this was for every quarter, but we were not able to conduct the second quarter oversight hearings. So nandito na tayo sa papunta na tayo sa third quarter. Again, sobra sa pagpunta po ninyo dito, and then inshallah ta'ala our meeting would be, rather hearing would be fruitful. Thank you, Co-Chair. Yes, Mr. Juan Roque, on behalf of the Committee on Human Settlement and Development, maraming salamat sa pagdalo for this oversight, joint oversight committee with the Budget, Finance and Management. Sa mga honorable members of the
members of the Committee on Human Betterment and Committee on Finance, Budget and Management, sa ating mga resource person, welcome at maraming salamat sa pagdalo sa kapitan ng oversight committee natin. So, this that second oversight meeting na natin. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Yun mga kasama at sa kasalukuyan nga ay nagpapatuloy yan pong binabanggit nating hearing bago lang kasi nagsimula ano. Usaping hearing pa rin mga kasama diyan sa Bangsamoro Government Center pa rin ano. Ito po maliban sa unremitted premiums ng MBHTE naman sa GSIS na umawat po ng 415 million pesos ay namutang din sa joint oversight hearing kanina ng BTA Parliament ang mga pangalan na sinasabing consultants ng MBHTE. Narito mga kasama ang ilan sa takbo ng naturang pahayag o naturang hearing. Tatak RMN. Serbisyo Publiko. MBHT Central Office, Main Office, engaged by the MBHT with a payroll for the period of April 1 to 30, 2026. 27 names starts with Abbas Mildred, and then Azza Fatima, Ahmad Mahmoud, Ibrahim Hasmi, Ibrahim Moin, Yaman Muhammad, Hussein Bashir, 8. Ishaq Abdul Samad, 9. Rahim Kuntu, 10. Maulana Nasrul, 11. Suraid Noor, 12. Sakili Mansur, 13. Sambulawan Mustafa, 14. Suhud Nafisur Rahman, 15. Camilo Miguel Montesa, 16. Abdul Malik Yaman, 17. Abdullah Kamlian, 18. Usman Edmond, 19. Abu Said Linga, 20. Utto Kawit, 21. Tommy Ala, 22. Fatima Mending, 23. Suarez Luningning, 24. Sirajan Abdurrasad, 25. Anwar Salwan, 26. Ismail Mamokan, 27. Mamokan Jihani. For the record, I was just tasked to read the names for purposes of providing information Yes, as directed by the committees. last time before we suspend. Ma'am Manet, kailan nag-start yung unreverted? Si Ma'am Novelin pa. Yung unreverted na 4,918, 78,920.60. When was this? Yes, ma'am. This account was opened, I think, 2020, year 2020. This is the first account of the used for the block grant of MPHTE, and then by 2024 we were directed, or later part of 2023, we were directed to open a new account, a BTSD account. So we finally opened early part of 2024, the BTSD account. Let me ask finally. Last year, this forms part of yung 2023 the budget because you presented the 2023 budget, right? Okay. So Yes po. from 2023 up to 2026, rather yung last year's budget hearing before December 31, the amount was that particular amount, 4,980 million. And then now 2026, around 1.5 billion ang natira sa unreverted. Yes. Thank you very much, Chief Buendia. So, MP Bayam, Secretary. Mr. Chair, considering that Radyo mo nationwide. Tatak RMN. Serbisyo. Ayun mga kasama, yan lamang yon sa bahagi ng nagpapatuloy nga na hearing. At aabot din regarding din sa issue ito mga kasama, aabot nga sa humigit kumulang 10,000 na mga guro sa ilalim po ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHT BAM ang mga apektado po ng hindi na i-remit ng GSIS contributions
na umabot po sa mahigit 400 million pesos. Radyo mo Sa pagdinig ng Joint Committees on Basic, Higher and Technical Education at Finance, Budget and Management, inilahad po ng mga opisyal ng MBSTE na may hindi pagkakatugma sa datos ng ahensya at ng Government Service Insurance System o GSIS na isa sa mga dahilan ng hindi pagre-rekonsilya ng mga kontribusyon. Dahil sa isyu mga kasama, maraming guro ang hindi makakapag-avail ng mga benepisyo ng GSIS kabilang ang mga loan at iba pang mga serbisyo na nangangailangan ng updated na contribution records. Patuloy namang hinihimay ng mga miyembro ng Bangsamoro Parliament ang ugat ng problema at ang mga hakbang na ginagawa ng MBSTE upang ma-resolve ang matagal ng isyu sa hindi nare-remit na kontribusyon ng mga guro. Radyo mo Narito mga kasama, ilan pa rin sa parte ng naturang balita. RMN Serbisyo Sa MBST ngayon na hindi pa nababayad sa kanila. Magkano po yun? As per record of the Finance Division, on the basis of the payroll that we processed, the unpaid obligation, of course, for the 2026 obligation, we have to update this because the data that we input is only as of April. We have not yet deducted the May payment. So the total amount is 412,542,000. This is composed of 2023 GSIS obligation with a total amount of 21,997,000. 2024 GSIS unpaid obligation of 34,868,000. And then 2025 GSIS obligation of 666,621,000. And for 2026, medyo malaki po ito kasi yung sulu namin na remittances is hindi pa po nare-remit because of siguro si HR na po ang mag-explain bakit hindi po nare-remit pagdating sa sulu. So a total for 2026 GSIS unpaid obligation, we have a total amount of 189 million. The grand total is 412,542,876 pesos. So ito po yung cumulative amount ng obligation natin sa GSIS, 412 million roughly, beginning the year 2023. Meron pa ba prior to 2023 and immediately after the liquidation of the defunct ERMM? 2020 probably, 2022, 21, 22. Meron pa ba yan o wala? As per record turned over to me, wala akong nakikita 2020 to 2021. But for GSIS po, meron po silang binibuild sa amin from 2019 to 20. The data that I have as of now is from 2020 to 2022 po, Mr. Chair. For 2020, they billed us a total amount of 1.1 million. For 2021, 720,000. For 2022, 757,000 po. I would understand na 2020 lang yan at 2022 because yung 2019 nung nag-assume tayo, ginamit natin na pondo ay appropriations from National Congress, remaining from the appropriations intended for the ARMM 10. The Black Grant started in 2020 and therefore yung obligation natin should attach to the Black Grant kung meron ba na. So meron tayo ay 100, magkano yun? Yung 2020 at saka 2022? Radyo mo Nationwide Serbisyo. Yun mga kasama, ang ilan sa kabilang sa nasabing ano tawag dito? Nagpapatuloy po na joint hearing, oversight hearing mga kasama. At para ho sa inipong mas comprehensive na
manonood, pwede po ninyong bisitahin sa official Facebook page po ng DXMY 90.9 Cotabato sapagkat posted na ho ang lahat po ng mga issue yan, ang mga interview sa mga pahayag na yan ng mga kasama dyan po sa ating official Facebook page. Ito, idagdag na rin natin mga kasama sapagkat gross negligence sa pag-validate ng records sa mga guro. Binatikos po ni MP Attorney Nagib Sinarimo. Radyo mo, Sige mga kasama, tinanong nga ho ni Member of Parliament Attorney Sinarimo at siyang Vice Chair ng Committee on Finance, Budget and Management ang pananagutan po ng mga opisyal na nagsagawa ng validation matapos mabunyag na umabot sa 5 taon na bago natuklasan ang mga double entry sa mga item o plantilla positions ng mga guro sa MBHT Farm. Narito mga kasama ang naturang issue ating pakinggan ang naging takbo ng ilan sa mga naging takbo ng naturang hearing. radyo mo, nationwide. Servisyo. The basis na ito yung result ng validation namin. Kasi alam natin yung compliant, alam natin yung hindi compliant. By that time, paano natin nalaman itong result ng validation? By that time po, kaya sinabi ko, What was submitted na lang sa Office of the Minister? that time po, natapos po namin. What was submitted? Was it the document? Did you submit anything to inform of the Minister or to comply with the memorandum? Ano nga submit mo sa Office of the Minister? Actually, nasabit kami sa kanya yung sa validation. What was submitted? The moment na natapos po What was submitted? Was this a document or ano po? What was submitted? Para ma-update. What was submitted? To comply with the memorandum. Para ma-inform siya anong result ng validation. What was submitted? Did we submit anything? Actually, ang nangyayari po sa Ma'am, again, please, direct answers. No, wag po yung explanation. Ang tanong ko right now, what was submitted? We just informed, no, pinakatawag So, walang submission? Opo, we informed. So, walang submission. Meaning to say, wala kayong hard copy. Verbally, you report. Ito yung kasi pwedeng, yan yung sinasabi bang na circular issue. Na pag sinabi mo, ito yung, result, may technical notes kami dito, pero it does not evidence anything doon sa isang bagay. So there must be sufficient to comply with the memorandum. To say, there was no compliance doon sa memorandum itself. That's why it took so long. Kasi, ang kudyo ko ba doon sa, kung ano yung, na-accomplish na. Meaning to say, from 2021, if you did not submit, did you submit anything in 2022? Yes or no? Yes or no, ma'am? Did you submit anything in 2022? To comply with the memorandum? Yes or no? Yung result ng validation. Di ba sabi nyo, yearly kayo nagpa-validate para ma-asikaso yung validation po natin. Yes or no? Yes po. Submission po ba 2022? Yes or no? For 2023, ma'am. Wala pa po. 2024. 2024. Meron 2024. So you could compare right now 2024 from that division, what was submitted in April 23, 2026. Yes, and 2021. So, sige, you may continue, Honorable Vice Chair. Sige po. Ang una ay, alam ko ho, si Minister Iqbal ay magkakasama kami galing negotiations, sulat ng BOL, BBL, at yung paglabi sa Congress para ko ma-approve yun. At kasama ko ako doon sa final na usapan kung
ano yung mga opisina ng PRFM na i-retain. Yung second district representative ng Lanao del Sur ang final na kausap namin. At kasama dito sa mga hiningi na i-retain o i-absorb ng farm kung ito ay itatayo ay MBSTE. At na-explore na rin po namin noong panahon na yun, ano ang magiging consequence ng position na i-absorb ito. Although ang primary na consideration talaga sa part nung nag-negotiate yung MILF at saka yung team na nasa PPL ay itong mga ministries o opisina na ito ay service delivery ang trabaho nila. At ang risk na ma-disrupt ito ay masyadong malaki. So halimbawa, sa kaso ng Ministry of Health, pagka dinisolve natin yun, hindi natin in-absorb. Baka may mga ospital na walang magpatakbo. Papaano yung emergency cases? Papaano yung natusukan na ng dextrose? O kaya, natusok na natin ng pampatulog. Hindi tayo nag-absorb. Baka umalis yung doktor, hindi na magising yung pasyente. Ganon din yung kaso ng MBSE. Ang naging primary consideration, pag dinisolve natin yun, hindi natin in-absorb. Baka hindi tayo makapag-enrollment at hindi tumakbo. At malaking problema at sa imahe ng Moro Islamic Liberation Front na nag-negotiate na kayo, kumuha kayo ng gobyerno, hindi nakapag-aral yung mga anak. Kaya primary consideration ay i-absorb siya. Pero, conscious din kami noon sa magiging problema ng transition by absorption. Radyo mo, nationwide. Yun mga kasama, no? Medyo mainit-init. Yung talakayan na dyan po sa may BTA Parliament mga kasama. Ito at 4:38 na po ng magandang hapon. As of the moment, magandang hapon muna kay ano na yun? Si Ma'am Marina Lao. Good afternoon, Ma'am. Kumusta ho? Okay lang kami dito and God bless. Thank you for watching us. Kay Gina Espinosa, magandang hapon din. At yun nga mga kasama, standby muna, tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mga patalastas. RMN, Serbisyo Publiko. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa pangnoras mga kasama, ganap na pong 4:41 ng hapon. Tatak RMN Servicio Radyo mo Nationwide. Tuloy sa atin pong programang DXMI at your service ngayong hapon mga kasama. Hapon po tayo ngayon ng Friday. Ngayon po ay June 19, 2026. Magandang hapon pala sa lahat po ng mga faculty and staff, mga teachers, ang ating ikalawang magulang. Ano bang magsasabi dyan na hindi na naging magulang ang inyong mga teacher? Noong kayo ay nasa loob ng 4 na sulok ng room kung saan kayo nananaliksik, kumukuha ng learning, kumukuha ng ilmu. Ano? Sabi ng mga matatanda sa atin sa Maguindanao, sa lugar Sudalpa, sabi nila, Sudalpa kung saan kayo umigib ng learning ninyo, kung sino kayo ngayon. Ano? Ang mga teachers o mga kasama, binabanggit ko dito mga teachers, especially ang kanila pong school principal, headed, ng Dato Arnel Datocon National High School, faculty and staff, dyan po ito sa may Dato Udin Sinswat, barangay yata, ng Dato, ng barangay Tabiran, mga kasama. Happy listening dyan, mga ma'am and sir. Good afternoon po. Assalamualaikum. And once again, thank you po sa pakikinig sa DXMY. Magandang hapon po once again. Siyempre pa mga kasama, tuloy tayo. Pero magandang hapon din sa ating mga viewer, kay Sir Randy Santisas. Magandang hapon at sa lahat na po mga kasama. Tuloy tayo sa ating pong programa dito po sa Bangsamoro. Unahin natin dito mga kasama dito po sa Cotabato City. Kanina nga. And kasalukuyan pa rin, At the moment, ginaganap po yung turnover ng chairmanship ng CCCH ang aking binanggit kanina mga kasama. Ito ating pakinggan ang takbo ng panayam ng DXMY kay MP Boots Malang mga kasama, ang siya pong outgoing chairman ng CCCH MLF mga kasama. Narito ang exclusive interview ng DXMY RMN Cotabato. RMN Servicio Publico. Case na although as of now is wala pa tayong na-receive na official, pero nakikita na natin sa website ng MILF Central Committee na wala na tayo doon sa pagka-chairman ng MILF CCCH. Gusto natin na mabigay natin, pagkapagpayo tayo doon sa bagong papalit sa atin. At saka gusto naman po natin salamatan ang lahat-lahat po sa pamamagitan po ng programa na ito, iparating po natin sa kanila ang ating taus-lutong pasasalamat sa mga taon, more than 10 years Pantakin mo yan, more than 10 years naging chairman nila. Yes po. Ano yung unforgettable signature ng isang MP Boots Malang sa loob ng isang dekada na yan, sir, sa tingin nyo? Sa tingin ko is yung tulong natin sa peace and order. Yun ang nakikita ko doon. Kasi nakikita ko rin na malaki rin po ang kabahagi natin kung ano man ang value ngayon, kung anong narating natin doon, sa pamamagitan po ng ating pagsusumikap na hindi po magkaroon ng malaking problema sa ground, is yun po ang nakikita natin na naitulong po natin. Nabasa rin namin online na sir, yung ini-publish na letter, pamamaalam yata. Yes po, tama po kayo po. Parang nakakanting ng damdamin. Yan, tama naman po yun kasi sa totoo lang, mahal na rin natin ang trabaho na ito. Kung baga, mahal na rin natin. Pero, hindi ito magiging problema. Maging problema natin kasi alam naman natin yan, yung mga trabaho. Sabi nga ni Chief Minister, anytime yan pwede ma-decide. Pero yung pagmamahal natin sa peace, yung nagawa natin, yung mga remembering moments na masaya at malungkot is medyo napan din tayo doon. Hindi matatanggal. Hindi pa yung matatanggal. Ayun. Ilinawin ko na rin na, sir, walang, gaya ng sinasabi nyo, you mean, walang sama ng loob na. Tama po kayo diyan. Sa totoo lang po, nagpapasalamat pa po ako. Sapagkat hindi ko naman po makaya, mga trabaho, aminin ko na hindi ko na po makaya isabay-sabay. Hindi kagaya noon ako mismo. Kaya lang naman is, although hindi akong direct doon is, nandoon pa rin ang guidance po sa aming mga kasamahan sa baba.
Okay, baka may message kayo, especially dun sa magsasucceed, magsusucceed sa inyong posisyon na MP, sir. Go ahead po. Yes, siguro basta Maguindanao na lang. Go. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasabutan ko kano mga taga-Paranami, mga BIAP commanders, isamayan na nadadako dun sa kano position bilang chairman ay may CCC na kusukuran ko sa kanutanan sa kanuang na mga problema, mga challenges na nila kumamusay kanoy kinapalitiyasa kita no kinapalitiyasa aki na okay da kananyanin sa manyama na nadalatan nun san na di ko rin sa kano katawagan inshallah na hindi tama na katawan ko ukit kadabang sa kano di ka na bubiyap katiyaso ka parpanatawa katawan tanoy adam mo pero makakatang makatabang mo siya sa related kano security matters na inshallah na ito no pindani katabang kano bang sa muro. Tatak RMN Radyo mo Nationwide. Yun mga kasama, ang takbo ng panayam ng DXMY kay MP Boots Malang, ang siya pong outgoing chairman ng MILF CCCH mga kasama. Ito yung kanyang mensahe na pinablis online. Sabi niya dito, as I officially step down after a decade of serving as chairman, the chairman of the MLF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, or CCCH, I look back on our shared journey with a profound gratitude, navigating the unique complexities of the Bangsamoro over the past 10 years has been one of proven peace, has been the greatest honors of my life. A profound rest that has proven peace is a collective triumph, never the work of one man alone. I express my highest respect and deepest gratitude to MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, MLF Peace Implementing Panel Chairman MP Mohag Iqbal, and MLF Chief Minister Abdul Rauf Makakua for their visionary leadership, trust, and enduring wisdom. Equal credit belongs to our counterparts in the Government of the Philippines, or GPH, CCCH, the GPH MLF Ad Hoc Joint Action Team, or Action Group, or AJAG, and the vital contingents of the International Monitoring Team, or IMT, led by Malaysia, alongside Brunei, Indonesia, Japan, Norway, and the European Union, together with the disciplined commanders and personnel of the BIAF, AFP, and PNP. Your professionalism and life-saving coordination prove that even in the most testing times, peace is sustained through open dialogue. In our security operations, the CCCH chairman acts as a strategic firewall, ensuring the localized misunderstandings do not escalate into widespread conflict. A guardian ensuring panel agreements are practically enforced to protect lives, and an objective refresh leading joint verifications with absolute integrity, so neither side retaliates based on the rumor. Carrying this heavy responsibility has been a profound journey. Despite my best intentions, I am deeply aware of my human limitations, and I humbly ask for your understanding and apologies for any shortcomings during my tenure. I step down with full confidence that the institutional cooperation we have forged over the last 10 years will continue to safeguard our hard-earned peace. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all. Radyo mo Nationwide. Publiko. From, yun po mga kasama yung kanyang official statement, si MP Boots Malang sa kanyang pong pag-step down bilang chairman ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, o itong CCCH MLF mga kas. Radyo mo Nationwide. Dako naman tayo mga kasama, dyan pa naman sa may 6ID sapagkat kanina nga nasa 570 na bilang po ng mga loose firearms ang isinuko
ang naisinuko since 2014. Ang sinabi ni 6ID Joint Task Force Central Commander, si Major General Jose Vladimir Cagara, mga kasama, na nasa higit kumulang 1,000, nasa higit 1,000 yung accumulated loose firearms, assorted na yan, short and long firearms, mga kasama, na na-confiscate at isinuko sa mga militar. Ang kasalukuyan pong nasa Campilan Division. At kanina nga, yung ceremonial destruction activity isinagawa po sa 570. Yung sinira kanina po ng 6ID. At syempre, mga kasama, sinaksihan po ito ng mga opisyal ng UNDP at ng Provincial Government of Maguindanao del Norte. So ito, mas may gikuha tayo. Pakinggan natin ang naging takbo ng panayam sa naturang opisyal, si Commander po ng 6ID ng Philippine Army at siya pong Joint Task Force Central, si Major General Jose Vladimir Cagara. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Magandang umaga sa inyo lahat. What you witnessed this morning, of course, the destruction of loose firearms under the classified projects turned in small arms to light weapons. We cannot do this if it's not, it is a concerted efforts of everyone, particularly the whole of government approach. And we really thank the local government, particularly the municipality and Kapulkaran, for their continued support. And with that, I would like to tell po the same effort sana sa ating mga local government units. Kasi at the end of the day, this is local government, sila yung may control sa community. Kami nandito is to provide support. And their effort and their continued support will really help us, particularly the security sector, in ensuring na ma-implement itong program na ito. So with that, I would like to make use of this video para i-request yung ating mga other local government units to also replicate yung effort na ginagawa rin ng dalawang municipalities. Municipality of Philippine. And I hope na continuous ito. At maraming salamat din. Of course, sa media, kasi kung di nyo kino-cover, hindi na natin may paparating sa ating mga communities. For those na gusto rin mag-surrender ng kanilang mga loose firearms. So, I also encourage yung may mga loose firearms pa rin, kindly turn over yung inyong loose firearms. Either nga sabi dalawang pwedeng i-register o pwedeng i-destroy. And with that, makakatulong ito sa peace and order situation sa ating mga komunidad. Yes, definitely. Alam naman natin na itong mga weapons na ito are being used as tools for violence. So, at the strategic level, especially with the ongoing peace process and with the incoming barm election, malaking magandang epekto ng ginagawang programa na ito to make sure na magiging peaceful sa area. Nakita nga naman natin yung ginagawang museum, di ba? As part of the museum. So, ganun din gagawin nila. To make sure, and I will personally supervise and monitor this, that hindi ito ma-recycle. Kaya kanina, kinausap ko kanina si G4, yung G4 namin. So, and gave instruction na make sure na ma-document. So, we will also document the destruction. Hindi lang yung kanina dito. But during the process of destruction of all firearms, I'll make sure na documented it. Ilan po ba itong under destruction na firearms ngayong umaga? Right now, 570 yung dineclare dito kanina, but we have a total of 1,000 something or less. Tata, RMN, radyo mo nationwide. Yun mga kasama. At syempre may payag din ang Maguindanao del Norte Provincial Government sa naturang kaganapan. Narito sa pamamagitan po ni Attorney John Rangal Nadua, siya pong Legal Counsel ng Provincial Government, mga kasama. Tata, RMN, Serbisyo. Members of the Joint Formality, representatives from this and all stakeholders who continue to work hand in hand for a peaceful, secure, and resilient Bangsamoro. This ceremonial destruction of small arms and light weapons symbolizes more than the dismantling of firearms. It represents the dismantling of fear, violence, and division that for many years hindered the progress of our communities. Sa bawat armas na sinira natin ngayon, mas lalo nating pinapalakas ang pag-asa ng ating mamamayan sa isang ligtas at mapayapang kinabukasan.
As Governor of Maguindanao del Norte, I firmly believe that peace is the foundation of genuine development. This is Yun mga kasama, no? Yung mensahe po ng Maguindanao del Norte Governor si Dato Tuco Mastura sa pamamagitan po. I-deliver po yan ni Attorney John Ragal Nadua mga kasama doon po sa naturang kaganapan. Balik tayo dito po sa Cotabato City mga kasama sapagkat kanina ilan pong mga asatids yun pong tinipon po ng tanggapan pinangunahan mismo ni MP Boots Malang at ni MPW Deputy Minister itong si Engineer MPW Deputy Minister mga kasama Engineer Mahid Bansil Palawan. Narito ang naging takbo ng panayam ng DXMO ay kay MP Boots Malang regarding po sa kanilang isinagawang dali lang kanina ito pong orientation for deployment of moral values, so on and so forth ng mga satids mga kasama. Sige, ating pakinggan si MP Boots Malang mga ka-idol. Tata, RMN, Servicio. Mari po mga ko ng ngayong mga kontraktor at saka yung mga engineer, pati na rin yung ginawa natin yung in-employ natin na mga Gustavis moral values sapagkat gusto po natin na habang sinasagawa ang 12 buildings sa may Iskada, gusto natin na matulungan din natin ng mga nagtrabaho, pati na rin yung mga engineer na lagi nagbibisita at yung iba pang mga tao na may concern doon sa infra na madagdagan ang kanilang kaalaman about Islam. Para naman po masuportahan po natin ang programa ng ating Chief Minister sa ngayon at yung programa na yun na ibinigay sa kanya ng dating Chief Minister si Chairman Alhaj Murad Ibrahim Abdurrahman at saka pinasa doon kay Abdurrahman Makatwa. So yun lang purpose natin, i-try po natin na baka naman po effective pag nag-guide dahil ng Allah sa mga ginagawa natin. Radyo mo nationwide. Yun mga kasama, no? To be posted, yung kabuuan ng panayam na yan, MP Boots Malang regarding po sa nasabing issue. Nagbigay din ng message itong si Deputy Minister ho ng MPW, si Engineer Mahid Bansil Palawan mga kasama. Narito ang kanyang pahayag. Sir John, pasalamat ako sa office ng Isgada ni MP Boots Malang dahil yung gusto namin na project na 12 na infra na project, yung covered court natin, pati school building ay nag-start na. So ang very challenge na nangyari is yung mga ustads natin ay involved sila sa project na ito dahil sa mga site ay naglagay ng moral values officer. So in every site merong isang ustads na binibigyan ng oras ang ating mga foreman, laborer na magturo ng kahit pag-abdas lang, pagsambayang, maka-memorize ng mga sura. So, very unique po ang opisina ng Isgada. Dahil parang first ito na model ng office ng Chief Minister na yung mga project ng Isgada office ay merong ustad na naka-assign na ang kanyang assignment ay magturo ng Islam sa ating mga laborer, mga foreman sa site mismo. So, yung mga din namin, mga contractor namin is gi-require namin na sila dala ng whiteboard para kahit sa site mismo ay yung mga ustad, mga manpower natin ay
malaman nila or maturuan sila ng basic about sa Islam. So na Radyo mo, nationwide. Publiko. Iyon mga kasama, sabi posted po ang kabuuan ng interview na yan. Radyo mo, Medyo nag-haul lang tayo sa oras kasi. RMN. Sige, at ano na kasi, wala na tayong oras mga kasama. Wala na tayong oras. Pagkat 17:01 100 hour na po ng hapon mga kasama. Ano ba talaga? Alas 5 na po ng magandang hapon mga kasama. Ngayon pong hapon po tayo ng Friday. Pero bago tayo unti-unting magpapaalam, silipin natin ang mga tagapakinig ng viewers ng DXMY. Ito, pasadaan ko na rin ito mga kasama. Natin po mga viewer ngayong hapon. Saan na ba? Ito, good afternoon na. Sa lahat na po ng mga nakikinig. Ay, good afternoon sa aking bubo. Kay Ma'am Wads na, si Wads. Magandang hapon na. Agaran ako. Sige, kay sa lahat na po mga kasama na mga nakinig, na mga nag-aantabay po sa mga palatuntunan po ng DXMY 90.9 Cotabato. Radyo mo, Ito, sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Yan po sa may technical at digital side. Si Radyoman Sir Johnny Danilo Malaran, sa ngalan din ng ating nakagapay. O sa atin pong admin, dito po si Ma'am Laura Del. radyo mo, nation. Ako po ang inyong lingkod mga kasama, ang inyong nakabalitaktakan ngayong hapon sa programang DXMY at your service, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak Aramen. Magandang hapon at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Ito ang DXMY.